ang mga pulis ng walang laban o kaya walang kasalanan o hindi naman sila inaano, nakulisan na daan, nakitang dating drug pusher o sinasabi na baka may kota na mga pulis, pumapatay na lang. Hindi nyo maalis sa isipin ng mga tao yan. Tama po ba yan? For the record, Your Honor. Tanongin nyo muna ako. Hindi nyo maaalis sa tao na mag-isip ng ganyan pagka napakaraming tao na namamatay at walang nahuhuli. So, for the record, alam natin ang record. Ang kailangan natin, liderato. Liderato ng Pangulo, liderato ng Chief PNP, liderato ng bawat provincial director. Na ako nung araw, nung mayor ako ng Olongo, kapag may namatay, sabi ko, bawal mamatay ang pulis. Dahil ilan lang kami. Yung mga tao pag may namatay, hinold them sa loob ng bahay, hindi pwede. Kaya ako pumupunta mismo doon para mahuli. At generally, I was very, very successful. At tinatanong ko sa inyo, bakit ngayon, kaya ang nahuli nyo 15%, 85% hindi nahuhuli, wala ba tayong masyadong nahuhuli? Hindi tayong pinapalitan. Eh siguro, kung sasabihin natin sa mga pulis, pagka hindi mo magawa yan, papalitan kita, o katulad nga nung kay Colonel Abude, kakasuhan kita ng command responsibility, yun lang magagawa. Pero hindi pa rin mahinahon sa loob ng tao na marami namamatay. Tama po ba yan? Fair? Fair, Your Honor. Fair. And I know you're a fair man. Kaya believe naman ako sa inyo sa mga statement nyo. Nakikita ko. Let me just take this occasion to congratulate you because the unang hearing, nakita nyo yung nakabalabalang ulo, pinuntahan nyo kaagad doon sa Caloocan, sa Antipolo, at hinuli nyo kaagad yung 2 pulis doon o ilang pulis yun. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Yun ang kailangan natin. Action agad. Kapag may namatay dyan, hoy, huli mo yan. Alam mo kagad ko siya. Galugarin ang buong lahat dyan. Alam naman ng pulis, may MO lahat yan eh. Alam nyo lahat kung sino ang drug pusher. Alam nyo lahat kung sino ang snatcher. Alam nyo lahat kung sino ang mamamatay tao. Alam nyo lahat kung sino ang akyat bahay. Kaya meron kayong suspects. Bakit dito, kaya natatakot ang tao, tinatanong ko na sa inyo, we have to be accountable. And to the media here, the foreign media, I don't care what you say about us. We have not thrown the rule book because the Senate is investigating extrajudicial killings, whatever you want to define it. The law has not been thrown. Kaya huwag kayo matakot sa Pilipinas because the Senate is investigating. Kaya tinatanong ko kayo, that's the beauty of democracy. Kaya tanongin ng Senador ang Director General ng PNP para managot. Ano ang sagot niyo po, Director General, na napakarami pang hindi na-solve na kaso? All these cases, Your Honor, are still undergoing investigation. Yes, sir. And, we will do our best, Your Honor, to come up with a satisfactory investigation. Yun po ang kailangan natin. Yung assurance ng tao na gagalugarin nyo ang lahat ng pulis sapagkat kayo ang responsible eh. Yes, Your Honor. Under the contract with the people, binigyan namin kayo uniforme, binigyan namin kayo ng baril para pagtanggol ang tao. At pag marami namamatay at walang paliwanag, matatakot ang tao. Ano ba ang tawag sa CAP? Alam mo ba kung bakit CAP ang tawag doon? Alam po ba ninyo? CAP? Yes, Your Honor. Bakit ho? Constable of Patrol or Citizens of Patrol, Your Honor. Constable of the people. Constable of the people. Diyan galing po yan. CAP, Konstable ng bayan. Bayan, kaya police, tao, police. Ang araw, or a city. Yan po ang tawag. Kaya kayo, pinayaan kayo ng baril para pagtanggol. Pero pag binabaril nyo ang tao, abay may talaga, kaya kung nga ho ginawa yung plebs na hindi man na napapatupad, ako po nagtulak dyan, yung pleb, People's Law Enforcement Boards from the Latin word plebeian, mga taong bayan, dapat mananagot na mabilis ang pulis, na summary ang investigation ng tao para mabilis. Pero hindi na mapairal yan. Isa sa mga batas na itutulak uli yan dahil mukhang hindi umiiral. Ang tanong ko sa inyo, simple lang. Kung constable kayo ng tao, tigabantay kayo ng kaligtasan ng tao, hindi mangyayari nag-iimbestigate ito. Una, maingay ang Pangulo, sobrang ingay ng Pangulo. Tama lang na, pakita niya na galit siya sa droga. Pero huwag na siya mag-ingay na, papatayin kita, I will kill you. Hindi tama yan. Kaya, he is falling on his own sword. Nadadapa siya sa kanyang espada.
Dahil salita siya ng salita, kapag bibintangan tuloy ang buong bansa na yan ang nangyayari. Kaibigan ko ang presidente, pareho kami nag-mayor. Pero ayokong salita ng salita ang presidente kung anong gagawin niya. Pero dapat sasabihin niya, masyadong maraming walang nasosolve dyan, huliin natin yung nasosolve yan. Magpaliwanag kayo, General, in about 3 months, in about 6 months, para malaman natin anong nangyari. Pwede mo ba yan? Yes, Your Honor. Susunod ako dun sa next topic ko. Next topic ko, about 1,300 police are involved in shooting. Tama po yun. Kung lalaban ang tao sa police, may baril, uunahan ng pulis yan. Hindi po ba? Minsan, Your Honor, nauunahan ng pulis. 10 ang namatay. 13 na po, Your Honor. 13 na, pati al sundalo. Alam ko po yan. I do my homework here. At maraming wounded, Your Honor. Sabi sa inyo kanina, bawal mamatay ang pulis o kung mayor dahil uso nun ng esparo. Pagpapatunay na galit ang tao sa pulis pag pinapatay ng esparo. Yan ang rule ko nung araw. Maraming esparo sabi nung araw sa Central Luzon. Having said that, therefore, kung ang pulis bumaril ang tao, meron tayong Internal Affairs, IAS. Ilan po ba ang tao nyo sa Internal Affairs Service? Sa dami ng namatay, Colonel General Luterio, ilan ang tao nyo na mag-iimbestiga karaka-raka para masabi kagad in 3 days or 5 days, tama yan, self-defense yan. Mali ang pulis yan. Ano ang sagot niya? How about 700 personnel? Ilan po? 700 po. Nationwide. 700. Ilan po ang bayan natin sa Pilipinas? 1,760, Your Honor. 1,460 municipalities. Alright? Yes. And there are 42,000 barangays in the country. So, yung IAS, kung mabagal, magkakaroon ng duda ang tao. Hindi po ba? Yes, Your Honor. Kaya dapat mabilis kayo. Kaya ang isang iniisip nitong abang inyong likod ay bigyan kayo ng oras na hindi forever. Kailangan within 3 days, katulad sa Amerika, malalaman kagad ng baril yung pulis, tama ba yung ginawa niya? May baril ba yung kalaban? Hinanap niyo ba kung saan galing yung baril ng kalaban? Para mapatunayan talaga may baril yun. At hindi natin nakikita sa TV yung pinagpipiesta ng media na talagang dapat naman na umiiyak yung nanay doon sa looban, sa Caloocan na may binaril. Walang kalaban-laban, sasabihin nila, nasasaktan ako para sa gobyerno natin na binaril na lang yung tao doon. Di po ba? Yes, Your Honor. I'm sure nasasaktan rin kayo. Tandaan nyo, lahat tayo magre-retire. Someday, General Bato will be Citizen Bato. At kayo rin ay may expose dyan sa kanya pagka lumalaya ang problema yan. Pwede rin kayong barilin ng mga pulis na susunod sa inyo. So, ang tanong ko sa inyo, ilan na ho sa 1,300 ang inyong nilitis at na kasuhan na? O na sabi na, tama, walang kasalanan ng pulis. Ilan na ho? Yan ho ang pakay nitong committee ito eh. Opo. Your Honor, we have charged 680 PNP personnel. So mali ang pagkabunod nila ng baril at pagkapatay. Tama ba yun? 600 chinarge na eh. May under motu proprio investigation, Your Honor, basta't may patay, may discharge of firearms during police Ang operation. ibig sabihin, motu proprio, inimbestigan nyo na kagad. Wala na magsasabi sa inyo. Talaga Wala naman po. yun ang trabaho nyo eh. Kami na po ang So, complainant. 600 ang chinarge. Tapos na ho ba yun? Meron na ba tayong final? Tapos na po yung 115. So, 115, 10% out of the 1,300. Ano ang nature ng 10% nila? 10% na yan. Finalan ho ba yun ang mali, ang pagtrabaho? Kulang ang training natin, dapat dagdagan natin ang training. Dapat maglagay tayo ng taser. Dahil kutsilyo lang ang dala nun, taser, pwede na siguro. Yung ba nakita nyo, 10% noon eh, panay ba binunutan kagad ng wala sa lugar o binunot ng nasa lugar? Ano ba ang sagot doon? On the surface, Your Honor, 100 po ang dropped and closed because it is a result of legitimate encounters. Legitimate encounter. Opo. 100. Yeah po. So, at least meron. Yes. And ako, hindi ko papaliwagan ito para sa tao. Nakikita ko lang din, nag-mayor nga ako. Pagka maingay ang Pangulo natin, sabi, papatayin natin lahat ang mga drug pusher, kahit hindi niya sinasabi na talagang patayin ninyo, nasabi na paglumaban, isabihin, ang pusher ngayon, ang drug lord, ang pulis na nag-aalaga ng pusher, lalaban yan. Okay. Alam na nilang papatayin sila eh. Pagdating ang pulis, ay, papatayin na tayo yan. Dapat may dala kang baril. Pag papatayin ka, unahan mo na. Tama ho ba yan?
Pwede ko ba yung sinasabi ko? They should defend themselves, Your Honor. Sorry? They should defend themselves also, Your Honor. No, they cannot defend themselves. Alam nila na there is already, sinasabi ng Presidente, papatayin sila, pagka sila lumaban at meron nangyayari, babarilin sila. So lalaban na yan, di ba? Pwede Kaya po. marami rin namamatay. Pwede po. Tama po ba yan? Tama po. Hindi ko pinagdidepensa ng pulis yan. Dahil kung ang mga drug pusher, malaki masyadong mawawala sa kanila, eh talagang masamang tao talaga, magtutulak pa ng drugs, eh you take that at your own risk. Babariling ka ng pulis talaga, kung ikaw may baril. Tama yan, magkakabarilan yan. Tama po ba yan? Tama rin yung drug pusher at drug lord na sasabihin, patayin na natin yan, baka mamaya maging testigo pa sa akin yan. Tama po ba yan? Pwede po. Tama So, po. maaari ang dating yan for the benefit of everybody, including the foreign media, and I'm not really doing this for foreign media, they can go wherever they want to go as far as I'm concerned, is the fact that because there is that situation, katulad sa Amerika, marami rin dalang tao doon, unlimited ang firearms doon, halos, hindi nila makontrol ang firearms, may baril lahat doon, kaya ang pulis, kumisan, malaki yung kalaban, itim, babarilin nila dahil ayaw sumunod. Dahil mas malaki sa kanila. O baka may baril. Tama ba yan? Opo. I'm not justifying this now. I'm just saying this is the factual situation on the ground. Now, ang tanong ko, simple lang po. I hope that you will continue the investigation and I will expect a return from the Senate Blue Ribbon Committee already because yan misfeasance, malfeasance, and nonfeasance. At saka sa Justice Committee at saka sa Peace and Order Committee ni Senator Ramos, ni Senator Lacson. Ang tanong ko sa inyo ngayon ito, napakasimple lang ho. In Chicago City, do you look at the crime statistics in other countries? Magtatanong lang ako, nabasa ko ito, at least sa Time Magazine or sa CNN. Nakita ko sa CNN. I got curious. Chicago is where President Obama comes from. That was his district. Doon siya galing. Alam po ba ninyo, in 2016, Chicago City, they have become the crime capital or the murder capital of the United States of America. Do you know that? Yes or no? I heard about that, Your Honor. You heard about that. I will give you the statistic. As of 2016, as of October 1, 2016, there have been 545 killings in Chicago. 545. In the Philippines, sa inyo, 3,000. The whole country with 42,000 barangays, 1,490 municipalities, you have 3,000. Now, kahit na one killing, masama yan. Pero sinasabi ko lang, kung nagdududot ng mikropono yung mga senador dito, dududutin ko rin sa batay yung mga nagmamagaling na mga puti na sinasabi nila, oy, porque kami third world country, mataas kami sa inyo, mas magaling ang antas namin. Pero pag tinignan mo, record, nakalagay ang record, 516, isang syudad lamang sa Amerika. Syudad pa kung saan nanggaling si President Obama. Tama po ba yan? Eh sa atin, 3,000 sa buong Pilipinas. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Kahit na paano, hindi parehas, hindi ba? So ang tingin ko, one death is one death too many. Sobra, kailangan imbestigahin. Pero huwag silang let him who is without sin cast the first stone. Hindi naman tama yun. You live in a glass house. Okay? Kaya talaga mapipikon talaga, lalo na kung binubuyo, alam ko naman yung nangyari, binubuyo ang presidente, sasabihin ko, utu-utu si Duterte. Buyuin mo ng konti, magagalit, sasagot ka agad dyan, kaya nagkakaloko-loko ang statement. I'm a senator, I can say that. I can say that as a friend, magalit sa akin, wala akong magagawa, but we have to protect the country from bad statements and that the president has the duty to be a statesman. A statesman. He must not be heard saying all bad words. He must not be heard saying, ganito, ay sasabihin ko nga, baguhin na natin ang ating slogan sa tourism. Welcome to the PI. Wow, PI. Hopefully, marinig ni Pangulo ito na, hoy, mga sumusobra na nga siguro. Masyado na over-dramatize. In the same manner yung mga kalaban, over-dramatize. So my point is this. As a police officer, as seasoned one, nakalbo na kayo sa police. Don't worry, my father was also bald. Ako rin nabobold. Grass does not grow on a busy street. Ang tanong ko sa inyo ngayon,
Yung 500, yung, kailangan may rason eh. I have to lay the predicate. Yung sinasabi natin, 545 na Chicago, isang syudad sa United States of America, bakit hindi ginugulpi ng UN yan? Bakit hindi ginugulpi na ang dami namamatay, presidente pa ng Pilipinas, ng Amerika yan dito, presidente ng Pilipinas si Davao, bakit ginugulpi naman ang buong Pilipinas? At 3,000, when you compare the statistics, one nation against one city, mukhang tagilid, ano? Di ba? Yes, 2.9 million ang population ng Chicago. Yes, Your Honor. O Chicago. Tayo, 100 million. So, yun lang ako ang gusto ko sabihin. Sana po, may paliwanag nyo yan. Because tutulong kami, gagawa tayo ng batas kung kailangan ng kamera sa pulis para pag bumaril ang polis, makikita kung paano niya ginawa, mas mabilis. Lalagyan natin ng rules and regulation na ang IAS dapat, hindi pwedeng 3 days, General Litario. Kailangan 3 days tapos na investigation. Nagbari na, malalaman mo kagad, di ba? 1 week to file the case. Yes, Your Honor. Para matakot. Yun ang mga, payag ba kayo doon sa mga gagawin namin gano'n? Yes, Your Honor. Yung taser. Halimbawa, hindi naman lumalaban, taser nyo na. Di ba? The right amount of force to suit the situation. Di mo ba? So naguguluhan tayo eh. Dapat ang Senado, hindi na ito tatalakayin. Kaya lang, masyadong sumabog sa buong mundo, tatalakayin natin ito para mapatunayan, the rule of law is still amongst us. Ang problema, the rule of law will only happen kung may testigo. Dahil kulang ang gamit ng kapulisan. That's not an excuse. Kailangan rin may tungkulin ang bawat mamayan na sabihin natin, hindi lang command responsibility, may magtitestigo na yung pulis na yan pumapatay talaga ng tao. And we will not tolerate that. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Mr. Chairman, may I recognize? Yes, of course, the 8-time champion of the boxing world cannot be surpassed.